pera at kapangyarihan. Iyan ang Diyos ni Noah Villarosa. Habang ako, isang basahan lang na ginagamit niya para punasan ang marumi niyang sapatos, ngunit sa isang iglap, nabaligtad ang mundo. Ngayon, ang aroganteng CEO ay nakaluhod sa harap ko, walang alaala, at tinatawag akong mahal. Gaganti ba ako o mahuhulog sa sarili kong bitag? Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang hari? You are fired, Lilith. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa security. You are just a parasite. Exactly like your father. Isang magnanakaw na walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin sa loob ng malawak na opisina ni Noah Villarosa. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera. Ibinubuhos ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana. Ngunit sa loob, mas malamig pa sa aircon ang titig ng lalaking nakaupo sa likod ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Dahan-dahang ibinaba ni Lilith ang hawak niyang paper bag. Sa loob niyon ay may lalagyan ng mainit pang sopas na pinagpuyatan niyang lutuin sa kanyang maliit na paupahan. Alam niyang hindi pa kumakain si Noah dahil sa sunod-sunod na board meetings. At kahit gaano pa ito kalupit sa kanya, palaging nangingibabaw ang malasakit na itinanim ng kanyang ina. Ang amoy ng gatas at luyang kasama sa sopas ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Noah. Isang kabalintunaan na nagpapakita kung gaano kalayo ang kanilang mundo sa isa't isa. Sir, tapos ko na po ang lahat ng reports na hiningi ninyo. Kahit ang mga files mula noong nakaraang taon, naayos ko na rin po. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na nauwi sa panlulumo. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak sa dulo ng kanyang luma at kupas na uniforme. Hindi man lang siya tiningnan ni Noah. Sa halip, kinuha nito ang makapal na folder na iniabot niya at padaskol na inihagis sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat sa ibabaw ng makintab na tiles, tila mga pira-pirasong pangarap na tinapaktapakan ng tadhana. Walang tunog ng pagbagsak ang maririnig, kundi ang mahina at tuyot na pagdampi ng mga pahina sa malamig na semento. Ngunit sa pandinig ni Lilith, iyon ay parang isang malakas na sampal na yumaos sa kanyang pagkatao. I don't need your efficiency, Lilith. I need you gone. Ang kumpanyang ito ay hindi lugar para sa mga anak ng kriminal. The Villarosa legacy is too clean for someone like you to touch. Muling wika ni Noah, habang itinuon ang atensyon sa kanyang laptop, na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang mantsa na kailangang burahin sa paningin. Nanikipang dibdib ni Lilith. Ang bawat salita ni Noah ay parang isang karayom na pilit itinusok sa kanyang lalamunan, kaya't ni hindi niya magawang lumunok. Naramdaman niya ang init na namumuo sa likod ng kanyang mga mata, isang pamilyar na hapdi na matagal na niyang pinipigilan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila sumusuntok sa kanyang mga tadyang, punong-puno ng pagngangalit at panghihinayang. 10 taon ng tapat na pagsisilbi, 10 taon ng pagtitiis sa lahat ng kanyang mura at pangungutya, para lamang mauwi sa ganitong uri ng kawalang hiyaan. Lumingon siya sa pinto. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa mga luha na tumangging pumatak. Hindi siya iiyak sa harap ng lalaking ito. Hinding-hindi. Dahan-dahan niyang tinalikuran ang lalaking itinuring niyang mundo. Bit-bit ang tanging bagay na naiwan sa kanya, ang kanyang dignidad na binalot sa katahimikan. Habang naglalakad sa mahabang hallway ng Villarosa Towers, tila ang bawat hakbang ni Lilith ay may kasamang bigat ng 1,000 bato. Ang kanyang mga sapatos na luma, na ang swelas, ay lumilikha ng mahinang gasgas sa sahig, isang malungkot na himig na sumasabay sa pag-alis ng isang matapat na alipin. Paglabas niya sa gusali, agad siyang sinalubong ng malakas na buhos ng ulan. Hinuhugasan ang kanyang mukha na basang-basa na rin ng luha. Sa kalsada,
Nakita niya ang itim na sasakyan ni Noah na mabilis na humaharurot palayo sa parking lot. Tila nagmamadali ito marahil ay papunta sa isa na namang party o tagpuan ng mga elitista. Pinanood ni Lilith ang mga pulang ilaw sa likod ng sasakyan hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang malaking truck na nawalan ng preno ang biglang sumulpot mula sa kabilang kalsada. Ang pag-atungal ng makina at ang pag-igtad ng mga gulong sa basang aspalto ay naging hudyat ng isang hindi maiiwasang trahedya. Nakita ni Lilith kung paano bumangga ang sasakyan ni Noah, ang bakal na nayupi, at ang mga salamin na nadurog sa libo-libong piraso na kumikinang sa ilalim ng mga streetlight. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pagtulo ng likido mula sa makina ng sasakyan at ang patuloy na paghampas ng ulan sa nayuping yero. Tumakbo si Lilith. Hindi alintana ang dulas ng kalsada at ang hapdi ng sugat sa kanyang tuhod nang siya ay matumba. Pagdating niya sa sasakyan, nakita niya ang duguan at walang malay na si Noah. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa manibela. Ang lalaking kanina lang ay parang Diyos sa taas ng kanyang pedestal. Ngayon ay mukhang isang batang sugatan at walang kalaban-laban. Dahan-dahang iniabot ni Lilith ang kanyang nanginginig na kamay. Hinaplos ang mukha ni Noah na puno ng bubog at dugo. Sa sandaling iyon, ang galit na kanina lang ay nagliliyab sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na katanungan na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang hustisyang hinihingi ko? O ito na ang simula ng isang impyernong kailanman ay hindi ko matatakasan? Puti. Nakakasilaw na puti ang tanging bumati sa paningin ni Noah nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan, isang matapang na paalala na siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang bawat paggalaw ng kanyang talukap ay may kasamang matinding kirot na gumagapang sa kanyang bungo, na tila may mga martilyong walang tigil sa pagpukpok sa kanyang kaisipan. Sa gilid ng kanyang kama, isang babae ang nakaupo. Ang buhok nito ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, napansin ni Noah ang marahang pagdampi ng kamay ng babae sa kanyang noo. Isang hawak na puno ng pag-iingat. Tila ba siya ay isang mamahaling porselana na madaling mabasag. Nasaan ako? Ang tinig ni Noah ay parang tuyong dahon na kinaskas sa semento, mahina at halos hindi marinig. Sino? Sino ka? Natigilan si Lilith. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakalapat sa balat ni Noah. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puot na kanina lang ay naglalaboy ay biglang nakatagpo ng isang kakaibang pagkakataon. Naalala niya ang bawat salitang binitawan ni Noah bago ang aksidente, ang pagtawag sa kanya na parasite, ang pag-insulto sa kanyang ama, at ang walang pakundangang pagtatapon sa kanya sa ulan. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Lilith, ngunit agad din itong nawala. Tiningnan niya ang mga mata ni Noah na ngayon ay puno ng kawalan at takot. Ang makapangyarihang CEO ng Villarosa Towers ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking hindi man lang kilala ang sarili niyang pangalan. Noah, huwag kang masyadong gumalaw. Nasa ospital tayo. Malambot ang tinig ni Lilith, isang pagkukunwari na sadyang dinisenyo para pumasok sa puso ng isang taong naghahanap ng masasandalan. Hindi mo ba talaga ako maalala? Ako ito, si Lilith. Kumunot ang noo ni Noah. Pilit na hinahalukay ang kanyang gunita na tila isang madilim at walang lamang silid. Lilith? Hindi ko. Wala akong maalala. Dahan-dahang hinawakan ni Lilith ang kamay ni Noah, pinagsasama ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ng lalaki ay nagpadala ng kuryente sa kanyang katawan. Isang pakiramdam
na dati-rati ay kaba, ngunit ngayon ay naging sandata. Ako ang iyong fiancé, Noah. Matagal na tayong magkasintahan, ngunit pinili nating itago ito sa publiko dahil sa takot mo sa iyong ina. Sabi mo, kailangan nating mag-ingat dahil hindi niya ako matatanggap. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Lilith na parang isang matamis na lason. Nakita niya ang pagkagulat at ang unti-unting pagtitiwala sa mga mata ni Noah. Ang lalaking dati ay nandidiring hawakan siya. Ngayon ay mahigpit na humahawak sa kanyang kamay na tila ba siya ang tanging salbabida sa gitna ng malawak na karagatan. Fiancé, pag-uulit ni Noah. Ang kanyang tinig ay may halong pagkalito at pag-asa. Bakit? Bakit hindi ko maalala ang isang napakahalagang bagay na tulad niyan? Sabi ng doktor, ang trauma mula sa aksidente ang naging sanhi nito. Pero huwag kang mag-alala, Noah. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Bulong ni Lilith habang inilalapit ang kanyang mukha sa lalaki. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagkalinga, ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang bigat ng kasalanang sinisimulan niyang itayo. Gusto niyang makita si Noah na maghirap. Gusto niyang maranasan nito ang pakiramdam ng pagiging maliit. Ang pakiramdam ng pagiging umaasa sa taong dati ay kinuutya nito. Ito ang kanyang paghihiganti. Ang gawin itong bihag sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bawat paghinga ni Noah at ang malambot na tunog ng telang nagkikiskisan habang inaayos ni Lilith ang kumot nito. Tila tumigil ang mundo para sa kanila, isang ilusyon ng kapayapaan sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang napunit ng ang pinto ng silid ay puwersahang bumukas. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ay mabilis na lumapit, puno ng awtoridad at galit. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang babaeng ito ang kasama mo dito? Napatayo si Lilith. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kaba. Doon, sa may pintuan, nakatayo ang isang babaeng balot ng alahas at ang muka ay puno ng matinding pagkasuklam. Si Doña Maria Villarosa, ang babaeng nagturo kay Noah kung paano maging halimaw at ang babaeng tinitiyak na ang buhay ni Lilith ay mananatiling isang impyerno. Tumingin si Noah sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Lilith, ang kanyang mukha ay puno ng takot na tila isang bata na nahuli sa isang pagkakamali. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Lilith, isang aksyon na nagpasinghap kay Doña Maria sa sobrang galit. Sino siya, Noah? At bakit hinahayaan mong hawakan ka ng isang basura? Ang sigaw ni Doña Maria ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid, habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lilith na tila handa itong lamunin ng buhay. Ang bawat salita ni Doña Maria ay tila hagupit ng latigo na tumatama sa tuyot na balat. Bawat isa ay may kasamang hapdi na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Lilith. Ang matatandang alahas sa leeg at kamay ng matanda ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, tila mga saksi sa kanyang pagiging makapangyarihan at sa pagiging maliit ng babaeng nasa harap niya. Basura? Pag-ulit ni Noah, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkalito. Ma, bakit mo siya tinatawag ng ganyan? Sabi niya ay fiancé ko siya. Isang nakakabiningging tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Maria, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng respeto. Humakbang siya ng mas malapit. Ang amoy ng mamahaling rosas na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Fiancé, Noah, anak, baka masyadong malakas ang pagtama ng ulo mo sa manibela. Ang babaeng yan ay isang hamak na sekretary. At hindi lang basta sekretary, anak siya ng isang taong nagnakaw sa atin. Inampun lang natin siya dahil sa utang na loob na hindi kailanman mababayaran.
At ngayon, gagamitin niya ang pagkakataon para lasunin ang utak mo. Naramdaman ni Lilith ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Doña Maria tungkol sa kanyang ama ay parang pagpapakulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang katotohanan na ang pamilya Villarosa ang pumatay sa dangal ng kanyang ama, ngunit nanatili siyang tahimik. Ikinubli niya ang kanyang puot sa likod ng isang maskara ng kawalang malay. Yumuko siya, hinahayaang mahulog ang kanyang buhok upang takpan ang mga matang nagliliyab sa galit. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya, bulong ni Lilith. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulidlid na handang maputol. Sabi ko sa'yo, gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Ayaw niya sa akin dahil mahirap lang ako. Pero ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nangako na tayo ang lalaban. Tumingin si Noah kay Doña Maria pagkatapos ay muli sa dugo ang kamay ni Lilith na hanggang ngayon ay nakahawak pa rin sa kanya. Ang agresibong kilos ng kanyang ina at ang matatalim na salita nito ay nagdulot ng isang matinding pintig sa kanyang sentido. Sa kanyang paningin, ang kanyang ina ay isang banta. Samantalang ang babaeng umiiyak sa kanyang tabi ay ang tanging nagpakita ng lambot simula nang siya ay magising. Lumabas ka, ma. Mahinang utang ni Noah, ngunit may sapat na diin upang magpatigil sa susunod na sasabihin ng matanda. Ano, Noah? Nababaliw ka na ba? Sabi ko lumabas ka muna. Sumasakit ang ulo ko sa ingay mo. Ang sigaw ni Noah ay sinundan ng kanyang paghahawak sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit dahil sa takot na baka lumala ang kondisyon ng anak. Walang nagawa si Doña Maria kundi ang umatras. Ngunit bago siya lumabas, itinuro niya si Lilith gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Hinding-hindi ka magtatagumpay, Lilith. Sisiguraduhin kong babalik ka sa putikan kung saan ka nanggaling. Nang muling tumahimik ang silid, dahan-dahang iniangat ni Lilith ang kanyang ulo. Ang kanyang mga luha ay totoo, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mundong kailangan niyang pasanin para sa kanyang paghihiganti. Dito na tayo aalis, Noah. Wika ni Lilith habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Hindi ka ligtas dito. Dadalhin kita sa lugar kung saan walang makakaabala sa atin, kung saan tayo lang dalawa. Makalipas ang ilang oras, sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa ilalim ng nagbabantang ulap, dinala ni Lilith si Noah sa kanyang maliit na paupahan sa dulo ng isang masikip na eskinita. Ang dingding ay gawa sa luma at tila nabubulok na kahoy at ang bubong ay may mga tagpi ng yero. Pagpasok nila, ang amoy ng luma at saradong kwarto ay sumalubong sa kanila, kasabay ng mahinang pag-ikot ng isang lumang electric fan na tila hirap na hirap sa bawat pag-ikot. Tiningnan ni Noah ang paligid. Ang malawak at marangyang kwarto na nakasanayan niya sa kanyang gunita ay napalitan ng isang kama na may manipis na kutsyon at isang maliit na mesang kainan na sapat lamang para sa 2 tao. Ang kakarampot na liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay nagpapakita ng bawat lamat sa pader. Dito ba tayo nakatira? Tanong ni Noah. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat, ngunit walang bahid ng panunumbat. Dito tayo nagtatago, Noah, dahil sabi mo, mas gusto mo ang payak na buhay kasama ako kaysa sa yaman na walang kaligayahan. Pagsisinungaling ni Lilith habang inilalagay ang mga gamit sa sahig. Kumuha si Lilith ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang lumang bimpo. Dahan-dahan niyang nilinis ang mukha ni Noah. Tinatanggal ang mga tuyong dugo at alikabok mula sa ospital. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang mahabang pilat sa balat ni Noah. Isang permanenteng marka ng kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Noah ay nakatitig lamang kay Lilith, puno ng debosyon at pagtitiwala na tila ba ang babaeng ito
ang kanyang buong mundo. Ang pagiging malapit ng kanilang mga katawan, ang init ng bawat paghinga na dumadampi sa balat, ay lumikha ng isang kuryente na nagpahinto sa isipan ni Lilith. Nakaramdam siya ng isang mabilis na tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Ito ba ay bahagi pa rin ng kanyang paghihiganti o ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumigay sa sarili niyang patibong? Tumayo si Noah at lumapit sa isang maliit na istante sa sulok. Doon, sa gitna ng ilang lumang libro, ay may isang nakabaligtad na kwadro. Dahan-dahan niya itong itinaas at tiningnan ang litrato sa loob. Ito ay ang larawan ng ama ni Lilith na may hawak na isang lumang relos. Ang mukha ay puno ng ngiti. Ngunit sa likod ng litrato, may mga salitang nakasulat sa pulang tinta na tila itinago ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Lilith nang makita ang hawak ni Noah. Ang litratong yun, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ngunit may isang bagay sa loob ng kwadro na hindi pa niya nakikita noon, isang maliit at kupas na papel na nakasuksok sa gilid nito. Lilith, sino ang lalaking ito? Tanong ni Noah, habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Bakit? Bakit parang nakita ko na siya sa isang panaginip na punong-puno ng apoy? Mabilis na binawi ni Lilith ang kwadro mula sa nanginginig na mga kamay ni Noah. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib dahil sa kaba. Hindi maaring bumalik ang mga alaala ni Noah ng ganoon kabilis, lalo na ang tungkol sa apoy na tumupok sa dangal at buhay ng kanyang ama. Wala iyon, Noah. Baka pagod lang ang iyong isipan, pagdadahilan ni Lilith habang mabilis na isinusuksok ang litrato sa ilalim ng kanyang unan. Ang lalaking iyon ay isang matandang kaibigan ng pamilya. Namatay siya sa isang aksidente, kaya siguro ganoon ang iyong napanaginipan. Tumingin si Noah kay Lilith. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit unti-unti ring nagpadala sa malambot na haplos ng babae sa kanyang balikat. Siguro nga, pakiramdam ko ay punong-puno ng mga pira-pirasong salamin ang utak ko, Lilith. Gusto kong buuin, pero tuwing sinusubukan ko, lalo lang akong nasasaktan. Huwag mong pilitin, mahal. Nandito ako para buuin ka. Bulong ni Lilith, bagaman ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa sarili niyang lalamunan. Lumipas ang mga araw sa loob ng maliit na paupahan. Ang dating CEO na namuhay sa gitna ng karangyaan ay unti-unting natutong makisama sa maliliit na espasyo at sa init na nagmumula sa bubong na yero. Sa halip na magreklamo tungkol sa pagkain o sa masikip na banyo, naging iba ang focus ni Noah. Pinagmamasdan niya si Lilith habang ito ay nagluluto, habang ito ay naglalaba, at habang ito ay pagod na nakasandal sa pader pagkatapos ng maghapong pag-aalaga sa kanya. Isang hapon, habang abala si Lilith sa pag-aayos ng kanilang kakarampot na kagamitan, napansin niyang hindi tumitigil ang pagtulo ng tubig mula sa lumang gripo sa kanilang lababo. Ang bawat patak ay lumilikha ng isang tilaw ritmong nakakarindi sa katahimikan ng silid. Hayaan mo na yan, Noah. Bukas ay tatawag ako ng tubero. Wika ni Lilith nang makitang tinititigan ni Noah ang gripo. Ngunit hindi nakinig si Noah. Kumuha siya ng isang lumang wrench na nakita niya sa ilalim ng cabinet at lumuhod sa harap ng lababo. Ang kanyang mamahaling polo shirt na ngayon ay may mga mantsa na ng pawis at dumi ay hindi niya alintana. Gamit ang kanyang malalaking kamay, dahan-dahan niyang inikot ang bakal, pilit na inaayos ang lamat na nagdudulot ng tagas. Noah, baka masugatan ka. I got this, Lilith. Huwag kang mag-alala. Putol ni Noah sa kanya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, malayo sa aroganteng boses na nakasanayan ni Lilith noon. You've been doing everything for us. Hayaan mong ako naman ang gumawa ng kahit maliit na bagay para sa'yo. Natigilan si Lilith. Pinanood niya ang mga kalamnan sa braso ni Noah na humihigpit habang ibinubuhos nito ang lakas sa pag-aayos.
Sa loob ng 10 taon na pagtatrabaho niya para dito, kailanman ay hindi niya nakitang nagbaba ng tingin si Noah sa mga maliliit na bagay, lalo na ang mag-ayos ng sirang gamit. Para sa Noah na kilala niya, ang lahat ay nabibili ng pera at ang lahat ng tao ay replaceable. Pero ang Noah na nasa harap niya ngayon ay tila isang batang naghahanap ng paraan para maging kapaki-pakinabang. Nang sa wakas ay tumigil ang pagtulo ng tubig. Lumingon si Noah kay Lilith at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga labi noon dahil sa sobrang taas ng kanyang pride. Ayan, fix na. Hindi na tayo maaabala ng ingay ng tubig mamayang gabi. Wika ni Noah habang pinupunasan ng kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Lalapit sana si Lilith para abutan ito ng bimpo, ngunit biglang napatitig si Noah sa kanyang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at tanging ang init ng kanilang mga hininga ang namamayani. Nararamdaman ni Lilith ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa bawat segundo na tumatagal ang kanilang tinginan, ang pader ng puot na itinayo niya ay tila unti-unting gumuho. Bakit ang daling mahalin ng bersyong ito ni Noah? Bakit kailangang sa gitna ng kasinungalingan niya, matagpuan ng lalaking dati ay pangarap lang niya? Ngunit ang sandaling iyon ng kilig at kapayapaan ay biglang nabasag nang may marinig silang marahas na pagkatok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang mahinhin na katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang tunog ng isang taong may dalang masamang balita. Mabilis na tumayo si Noah at lumapit sa pinto bago pa man siya mapigilan ni Lilith. Pagbukas niya, isang lalaking nakasuot ng itim na suit at shades ang bumungad sa kanila. Ang lalaki ay natigilan nang makita si Noah. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng gulat at respeto. Mr. Villarosa? Sir, totoo nga. Buhay kayo. Ang wika ng lalaki habang mabilis na yumuyukod. Hinahanap na kayo ng buong board of directors. The company is in chaos without its CEO. Naramdaman ni Lilith ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mundo na kanyang maingat na binuo ay tila isang kastilyong buhangin na hinahampas na ng malakas na alon. Tumingin si Noah sa lalaki. Pagkatapos ay lumingon kay Lilith na may mukhang puno ng matinding pagkalito. CEO, anong sinasabi mo? Tanong ni Noah. Ang kanyang boses ay muling nanginginig. Sino ang Mr. Villarosa na tinutukoy mo? Bago pa man makapagsalita ang lalaki, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng paupahan at mula rito ay bumaba ang isang pamilyar na bulto na nagpabilis sa tibok ng puso ni Lilith. Ito na ang katapusan ng kanyang masayang panaginip. Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ng lumaya sa buhay ng anak ko, Lilith? Sabihin mo ang presyo mo. Huwag na nating sayangin ang oras sa teleseryang ito. Ang boses ni Doña Maria ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon sa mahalumigmig na hangin ng maliit na silid. Pumasok siya na ang suot na mamahaling telang seda ay sumasabit sa magaspang at mayanay na hamba ng pinto. Isang malinaw na paglapastangan ng karangyaan sa gitna ng karukaan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa luma at maingay na sahig ay tila pagbibilang ng mga sandali ng kaligayahan na ninakaw ni Lilith mula sa tadhana. Nanigas si Lilith sa kanyang kinatatayuan. Hawak pa rin niya ang basang bimpo na ginamit niya kanina para punasan ang pawis ni Noah. Isang simpleng gawaing puno ng pagmamalasakit na ngayon ay tila naging isang malaking kasalanan sa harap ng reyna ng mga Villarosa. Naramdaman ni Lilith ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila bawat laway na kanyang lulunukin ay nagiging pira-pirasong bubog na sumusugat sa kanyang kalooban. Tumingin siya kay Noah. Nakatayo ang lalaki sa harap niya. Ang mga balikat nito ay matigas at ang mga mata ay puno ng pagtatanggol, bagaman bakas ang matinding kalituhan sa kanyang mukha. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Noah, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya tinawag na ina ang babaeng nasa harap.
Sa halip, tinititigan niya ito bilang isang malupit na estrangherong nanggugulo sa kanyang payapang mundo. Bakit ka pumasok dito at sinasabihan ng masama ang fiancé ko? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Doña Maria, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Fiancé, Noah, anak, gisingin mo ang iyong isipan. Ang babaeng iyan ay hindi mo mapapangasawa. Siya ay anak ng isang magnanakaw na pinakain ng ating pamilya sa loob ng maraming taon. Pinaglalaruan ka lang niya dahil alam niyang wala kang maalala. She is using your condition to climb out of this stinking hole she calls a home. Inilabas ni Doña Maria mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na puting sobre. Inihagis niya ito sa mesang kainan. At ang marahas na pagdampi ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng lahat. Ayan, Lilith. Kunin mo ang perang yan at lumayas ka na sa buhay ng anak ko. Iyan na ang bayad sa lahat ng pag-aalaga mo sa kanya. Huwag mong kalimutan ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Kung hindi dahil sa mga Villarosa, baka sa kalsada na nabulok ang bangkay ng ama mo matapos niyang subukang lokohin ng kumpanya. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Lilith. Naramdaman niya ang init na namumuo sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigil ang pagtulo ng luha. Ang utang na loob, ang mahiwagang tanikala na ginamit ng mga Villarosa para igapos ang kanyang pagkatao sa loob ng maraming taon. Gusto niyang isigaw na ang kanyang ama ay inosente, na ang kumpanya nila ang pumatay sa dangal nito. Pero ang bigat ng katotohanan ay tila isang pison na dumididikdik sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Noah sa mesa. Tiningnan niya ang sobre, pagkatapos ay tumingin siya kay Lilith. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng kahit maliit na tanggi mula sa babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Lilith, totoo ba? Mahinang tanong ni Noah. Totoo bang sekretary lang kita? Na ang lahat ng ito, ang lahat ng pag-aalaga mo, ay dahil lang sa pera? Hindi makapagsalita si Lilith. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Paano niya sasabihin ang totoo nang hindi winawasak ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon? Ang katahimikan ni Lilith ay naging sapat na sagot para kay Doña Maria upang lalong paigtingin ang kanyang pag-atake. Si Noah, hindi siya makasagot dahil alam niyang huli na siya sa kanyang mga kasinungalingan. Lilith, kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa kidnapping at fraud, layuan mo ang anak ko ngayon din. You are nothing but a gold digger hiding behind a pity party. Lumingon si Doña Maria sa mga bodyguards na nasa labas. Kunin niyo si Noah, dalhin niyo siya sa ospital ng kumpanya. At siguraduhin niyo na ang babaeng ito ay hindi na muling makakalapit sa kanya, kahit sa anino man lang. Habang pilit na hinahawakan ng mga tauhan ni Doña Maria ang braso ni Noah, lumingon ang lalaki kay Lilith. Ang kanyang mukha ay puno ng pait, pagkabigo, at isang uri ng sakit na mas malalim pa sa sugat ng aksidente. Bakit, Lilith? Ang huling salitang binigkas ni Noah bago siya puwersahang nailabas ng silid. Naiwan si Lilith na mag-isa sa gitna ng kanyang maliit na paupahan. Ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway na bumabalot sa kanya. Tiningnan niya ang puting sobre sa mesa, ang simbolo ng kanyang pagkatao sa mata ng mga Villarosa. Sa labas, ang langit ay muling nagbabadya ng ulan at sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang tinig ng kanyang ama na humihingi ng katarungan. Ngunit ang hindi alam ni Doña Maria, ang pag-alis ni Noah ay hindi ang dulo. Dahil sa pagbagsak ng sobre, may isang maliit na memory card na nalaglag mula sa bag ni Doña Maria, isang bagay na hindi nito napansin sa gitna ng kanyang pagmamayabang. Dahan-dahang pinulot ni Lilith ang maliit na itim na bagay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa na nagliliyab sa gitna ng kanyang pighati. Hindi pa tayo tapos, Doña Maria. Sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito,
Kayo naman ang luluhod sa harap ko. Malamig. Masyadong malamig ang bawat sulok ng Marangyang Suite sa ospital kung saan dinala si Noah. Ang puting semento at ang makinang na marmol na sahig ay tila mga salamin na nagpapakita ng isang buhay na wala siyang maalala. Walang amoy ng piniritong tuyo, walang ugong ng lumang electric fan, at higit sa lahat, wala ang init ng haplos ni Lilith. Nakatitig si Noah sa kanyang sariling mga palad. Napansin niya ang maliliit na gasgas at ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga kuko, mga marka ng pag-aayos niya ng gripo sa maliit na bahay ni Lilith. Ang mga sugat na ito ang tanging pisikal na patunay na ang mga nagdaang araw ay hindi lamang isang panaginip. Para sa kanyang ina, ang mga lamat na ito ay mantsa ng kahirapan, ngunit para kay Noah, ito ang mga tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay buhay. Inumin mo na ang gamot mo, Noah. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Pinapadalhan ko na siya ng mga tauhan para siguraduhin hindi na siya muling magpapakita sa iyo. Wika ni Doña Maria habang inilalapag ang isang basong kristal sa gilid ng kama. Ang tunog ng pagdampi ng baso sa lamesang gawa sa granite ay tila isang hatol na nagpapatibay sa kanyang pagkakakulong. Bakit kailangang maging ganito kalupit, ma? Mahinang tanong ni Noah. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyot at puno ng pagod. Sabi mo ay sekretary ko lang siya. Sabi mo ay niloloko niya ako. Pero bakit sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang tanging nararamdaman ko ay ang kaligtasan sa piling niya? Bakit mas komportable ako sa maliit na kwarto niya kaysa sa mansyon na sinasabi mo? Dahil biktima ka ng kanyang manipulasyon. Ang boses ni Doña Maria ay tumaas, puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol. Ginamit niya ang kahinaan mo. Ang mga Mendoza ay sadyang ganyan, Noah. Hihilahin ka nila pababa sa putikan para lamang makatikim sila ng langit. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Lilith sa isang madilim na sulok ng isang internet cafe. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na screen ng computer na nasa harap niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang isinalpak ang memory card na napulot niya mula sa bag ni Doña Maria. Ang pag-ikot ng icon sa screen ay tila pagbibilang ng kanyang huling hininga. Nang sa wakas ay bumukas ang mga files, bumungad sa kanya ang isang serye ng mga video at dokumento na may mga petsang tumutugma sa taon kung kailan namatay ang kanyang ama. Nanginig ang mga daliri ni Lilith habang binubuksan ang isang video file. Walang tunog ng pagpindot, kundi ang marahang paghinga niya na tila kinakapos sa hangin. Sa video, nakita niya ang isang pamilyar na opisina. Ang opisina ni Doña Maria, 10 taon na ang nakalilipas. Doon, nakita niya ang kanyang ama, nakayuko at tila nagmamakaawa, habang si Doña Maria ay malamig na nag-aabot ng isang pirasong papel. Lagdaan mo ito at bibigyan kita ng pambayad sa ospital ng asawa mo. Kung hindi, hahayaan ko kayong mabulok sa kalsada. Ang tinig ni Doña Maria sa video ay tila galing sa isang halimaw. Hindi makapagsalita si Lilith. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama ay hindi nagnakaw. Ang kanyang ama ay biktima ng isang marahas na blackmail, ang utang na loob na ipinupukol sa kanila sa loob ng maraming taon ay isang malaking kasinungalingan. Isang tanikalang gawa sa dugo at panlilinlang. Naramdaman ni Lilith ang isang matinding galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso para kay Noah ay tila biglang nalunod sa dagat ng pighati. Paano niya magagawang mahalin ang anak ng babaeng sumira sa kanyang pamilya?
Bumalik siya sa kanyang maliit na paupahan, bitbit ang katotohanang mas mabigat pa sa anumang pasanin. Ngunit pagdating niya sa pinto, natigilan siya. Ang mahinang liwanag mula sa streetlight ay nagpapakita ng isang bulto ng tao na nakaupo sa tapat ng kanyang hagdanan. Ito ay si Noah. Basang-basa ng ulan, ang kanyang hospital gown ay nakatago sa ilalim ng isang makapal na jacket at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tumakas siya mula sa ospital. Sa gitna ng kanyang kalituhan at kawalan ng alaala, ang kanyang katawan at puso ay muling bumalik sa tanging lugar na itinuturing niyang tahanan. Lilith! Ang tawag ni Noah ay tila isang pagsamo na nagpaguho sa mundo ng babae. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino talaga ako sa buhay mo. Kahit masaktan ako, kahit kamuhian kita, sabihin mo ang totoo. Nakatayo si Lilith. Hawak sa kanyang bulsa ang memory card na naglalaman ng ebidensya ng krimen ng pamilya ni Noah. Tumingin siya sa lalaking mahal niya at pagkatapos ay naisip ang kanyang amang namatay na may dungis ang pangalan. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas, tila sinusubukang itago ang luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Gusto mo ng katotohanan, Noah? Ang tanong ni Lilith. Ang kanyang boses ay malamig at matalim, gaya ng isang patalim. Ang katotohanan ay, ikaw ang dahilan kung bakit wala na akong pamilya. Ang mga salitang binitawan ni Lilith ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa huling kapiraso ng lakas na natitira kay Noah. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapatigas sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng pagsamo, ngayon ay nabalot ng isang malalim at madilim na kawalan. Anong ibig mong sabihin, Lilith? Ang tanong ni Noah. Ang boses niya ay halos malunod na sa ingay ng ulan na humahampas sa mga bubong na yero sa paligid. Bakit ako? Bakit ang pamilya ko ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat sa iyo? Hindi sumagot si Lilith, sa halip ay marahas niyang hinila ang braso ni Noah at puwersahang pinapasok sa loob ng maliit na paupahan. Ang init ng loob ng kwarto ay sumalubong sa kanila, ngunit wala itong dalang ginhawa. Kinuha ni Lilith ang kanyang luma at gasgas na laptop, isinalpak ang memory card at itinapat ang screen sa mukha ni Noah. Ang asul na liwanag mula sa computer ay nagbigay ng isang tila multong anyo sa kanilang mga mukha sa gitna ng madilim na silid. Tingnan mo, Noah. Tingnan mo ang marangal mong ina. Ang boses ni Lilith ay gumuho sa tindi ng pait. Sa screen, lumabas ang imahe ng ama ni Lilith, si Mang Cardo. Ang lalaki ay mukhang matanda na kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagod at takot. Nakatayo siya sa harap ng mesa ni Doña Maria. Ang video ay walang tunog ng boses, ngunit ang bawat kilos ay sapat na para magkwento ng isang malupit na katotohanan. Nakita ni Noah kung paano itinapon ni Doña Maria ang isang dokumento sa harap ng ama ni Lilith at kung paano napaluhod ang matanda habang umiiyak, tila nagsusumamo para sa kanyang buhay at dangal. Ang aking ama ay isang matapat na driver ng mga Villarosa sa loob ng 20 taon, wika ni Lilith. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Noong nagkasakit ang aking ina at kailangan namin ng pera para sa operasyon, ginamit iyon ng iyong ina para pilitin siyang aminin ang isang krimen na hindi niya ginawa. Pinapirma niya ang aking ama sa isang waiver na nagsasabing ninakawan niya ang kumpanya kapalit ng pambayad sa ospital. Pero anong ginawa ni Doña Maria? Matapos makuha ang pirma, ipinakulong niya pa rin si tatay. Naramdaman ni Noah ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Lilith ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pangalang Villarosa, na dati ay dala niya ng may karangalan,
ay biglang naging isang malaking mantsa sa kanyang pagkatao. Namatay ang aking ama sa loob ng kulungan dahil sa sama ng loob. Pagpapatuloy ni Lilith, ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na puno ng galit. At ang aking ina, sumunod siya makalipas ang 1 buwan dahil wala kaming pambili ng gamot. Ang lahat ng hirap na dinanas ko, ang bawat gabing natulog akong gutom, para lang makapag-aral at makapasok sa kumpanya nyo para maghiganti. Lahat iyon ay dahil sa pamilya mo. Dahan-dahang napaupo si Noah sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok na tila gustong bunutin ang bawat alaala ng kanyang nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa labas at ang hikbi ni Lilith na pilit nitong pinipigilan. Kaya ba? Kaya mo ba ako dinala dito? Mahinang tanong ni Noah. Para iparanas sa akin ang hirap na dinanas mo, para paglaruan ang isipan ko habang wala akong kalaban-laban. Oo, ang matapang na sagot ni Lilith, bagaman ang kanyang puso ay tila nadudurog habang nakikita ang pagkasira ng lalaking nasa harap niya. Gusto kong makita kang gumagapang sa putikan. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng walang-wala. Pero ang hindi ko inaasahan. Tumigil si Lilith at tiningnan si Noah. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may puot. Ngayon ay mukhang isang pira-pirasong salamin na hindi na kailanman mabubuo. Ang debosyon at pagmamahal na ipinakita ni Noah sa kanya noong mga nagdaang araw ay tila mga multo na sumasakal sa kanyang desisyon na maghiganti. Ang hindi ko inaasahan ay ang magiging biktima rin ako ng sarili kong laro. Bulong ni Lilith habang dahan-dahang lumalapit kay Noah. Dahil ang Noah na nakilala ko dito, ang Noah na nag-ayos ng gripo ko, ang Noah na nagluto para sa akin, ang Noah na tumakas sa ospital para lang makasama ako. Siya ang lalaking hinding-hindi ko kayang saktan. Iniangat ni Noah ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may isang uri ng determinasyon na sumilay sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lilith at idinampi ito sa kanyang pisngi. Kung ang pagkakaroon ng pangalang Villarosa ang sumira sa buhay mo, Lilith, handa akong itapon ang lahat. Ang yaman, ang kumpanya, ang pangalan. Lahat iyon ay walang halaga kung ang bawat sentimo ay galing sa luha ng ama mo. Ngunit bago pa man makasagot si Lilith, ang liwanag ng isang sasakyan ay tumama sa bintana ng paupahan. Ang tunog ng mga gulong na humihinto sa basang lupa at ang sunod-sunod na pagbukas ng mga pinto ng sasakyan ay naging hudyat ng panibagong panganib. Nandito na sila, wika ni Lilith. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang iyong ina, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Noah ang tanging pakay ni Doña Maria. Sa likod ng mga bodyguards, may dalang mga dokumento ang isang abogado at ang mga salitang bibitawan nito ay muling yayanig sa tadhana ni Lilith. Isang lihim na nakatago sa loob ng 10 taon na mas matindi pa sa blackmail sa kanyang ama. Ang nakatakdang mabunyag. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa panunood ng isang lumang video, Lilith? Masyado kang mapangarapin para sa isang babaeng lumaki sa eskinita. Ang boses ni Doña Maria ay tila isang marahang bulong ng kamatayan na pumasok sa loob ng maliit na silid. Sumunod sa kanya ang isang lalaking may hawak na makapal na leather briefcase, si Attorney Gomez, ang matapat na aso ng mga Villarosa pagdating sa mga legal na usapin. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel na dala nila ay tila lumason sa sariwang amoy ng ulan sa loob ng paupahan. Humakbang si Noah sa harap ni Lilith. Ang kanyang bulto ay tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang panga ay matigas habang tinititigan ang sariling ina.
Umalis na kayo, Ma. Narinig mo na ang sinabi ko. Hindi na ako babalik sa inyo. I'm staying here with Lilith. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Maria habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang gintong payong sa sahig. Noah, my dear son, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. You are defending the daughter of a man who held this family's throat for decades. Attorney Gomez, ipakita mo sa kanila kung bakit hindi kailanman magiging biktima ang isang Mendoza. Dahan-dahang binuksan ng abogado ang briefcase. Walang tunog ng click ang maririnig, kundi ang marahang paghila ng zipper at ang paglabas ng isang kupas na dilaw na dokumento. Inilatag niya ito sa maliit na mesang kainan, sa tabi ng lalagyan ng kape ni Lilith. Miss Mendoza, ito ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng ama mo at ng yumaong Don Roberto Villarosa. Panimula ng abogado. Ang kanyang tinig ay tuyot at walang emosyon. Ang iyong ama, si Cardo Mendoza, ay hindi lamang basta driver. Siya ay isang silent partner sa pagsisimula ng Villarosa Shipping. Siya ang nagbigay ng puhunan gamit ang kanyang napanalunan sa ibang bansa noon. Nanlaki ang mga mata ni Lilith. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod kaya't napakapit siya sa braso ni Noah. Ang katotohanan ito ay hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama. Sa kanyang alaala, ang kanyang ama ay isang simpleng manggagawa lamang na laging pagod at amoy langis ng makina. Ngunit narito ang twist, Miss Mendoza. Pagpapatuloy ni Attorney Gomez habang itinuturo ang isang bahagi ng dokumento. Ang perang ipinuhunan ng iyong ama ay hindi sa kanya. Ninakaw niya yon mula sa isang kasosyo sa ibang bansa. Bago siya bumalik ng Pilipinas, Don Roberto kept his secret for years because of their friendship. Ang blackmail na nakita mo sa video, iyon ay hindi pananakot. Iyon ay ang paraan ni Doña Maria para bawin ang mga shares na kinuha ng ama mo gamit ang nakaw na pera. Kasinungalingan. Ang sigaw ni Lilith ay pumutok sa loob ng silid. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at sakit. Ginagawa niyo lang ito para palabasin na masama si tatay. He was a good man. Good man? Pag-uulit ni Doña Maria habang lumalapit kay Lilith. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang mabuting tao ba ay itatago ang katotohanan sa sariling anak? Ang mabuting tao ba ay hahayaang mabulok ang pamilya niya sa utang dahil sa takot na mabunyag ang kanyang nakaraan? Lilith, your father was a criminal long before I stepped in. At ang perang ginamit mo para mag-aral, ang pagkaing kinain mo, lahat iyon ay galing sa ninakaw na buhay ng ibang tao. Tumingin si Lilith kay Noah, naghahanap ng kahit maliit na tanggi, ngunit nakita niya ang pagguho ng determinasyon sa mukha ng lalaki. Ang katahimikan ni Noah ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang lalaking handang talikuran, ang lahat para sa kanya, ay tila unti-unti nang bumibitaw sa kanyang kamay dahil sa bigat ng bagong revelasyong ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo kailanman magiging pantay, Lilith. Bulong ni Doña Maria, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin sa pandinig. Dahil pareho tayong may dugong makasalanan. Pero ako, alam ko kung paano protektahan ang akin. Ikaw, you're just a daughter of a thief who's trying to play saint. Kinuha ni Attorney Gomez ang isa pang papel, isang utos mula sa korte. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, ang kumpanya ay magsasampa ng kaso laban sa estate ni Cardo Mendoza. At dahil ikaw ang tanging tagapagmana, Miss Mendoza, ang lahat ng pag-aari mo, pati ang maliit na paupahang ito, ay kukunin bilang kabayaran sa damages. Naramdaman ni Lilith ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ay tila isang pison na dumididikdik sa kanyang pagkatao. Wala na siyang matitirhan, wala na siyang dangal na ipaglalaman. At sa pagtingin niya kay Noah, nakita niya itong dahan-dahang lumalayo sa kanya. Tila ba ang hawak ni Lilith ay may dalang lason na nakakahawa. Noah, ang pagsamo ni Lilith ay tila isang huling hininga. Ngunit hindi tumingin si Noah.
Yumuko ito at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto, kasunod ng kanyang ina. Sa huling sandali, huminto si Noah at lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang matinding pagkamuhi. Sa katotohanang pareho silang biktima ng mga anino ng kanilang mga magulang. Naniwala ako sa iyo, Lilith. Mahinang wika ni Noah. Ang boses ay puno ng pait. Sana ay pinabayaan mo na lang akong mamatay sa aksidenteng iyon kaysa sa gisingin mo ako para lang sa ganitong klaseng impyerno. Umalis sila. Iniwan si Lilith na mag-isa sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa loob ng silid dahil sa butas na bubong at ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Ngunit sa ilalim ng mesa, may isang bagay na nalimutan ng abogado, ang orihinal na kasunduan. At sa huling pahina nito, may isang pirma na hindi dapat naroon. Isang pirma na magpapatunay na ang lahat ng sinabi ni Doña Maria ay isa lamang malaking panlilinlang para makuha ang huling alas ni Lilith. Ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway na dahan-dahang sumasakal sa bawat sulok ng maliit na paupahan. Wala na ang mabigat na presensya ni Noah. Wala na ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo na sana sa simpleng amoy ng kanilang tahanan. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa butas na bubong at ang malungkot na ritmo ng bawat patak ng ulan na tumatama sa plastik na timba sa sahig. Nakatitig si Lilith sa dokumentong naiwan sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagtuklas na tila nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumaan sa pirma ni Don Roberto Villarosa sa huling pahina ng kasunduan. Hindi ito maari. Bulong ni Lilith. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ang petsang nakasulat sa tabi ng pirma ay noong Disyembre ng taong iyon. Ngunit malinaw sa kanyang alaala. Sa bawat luhang ibinuhos niya na namatay si Don Roberto noong Nobyembre, isang buwan bago ang petsang nakasulat. Isang patay na tao ang pumirma sa kasunduang ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lilith. Isang tunog na puno ng pait at pananalo. Isang huwad na dokumento. Ginamit niyo ang pirma ng isang patay na tao para sirain ang dangal ng tatay ko. Ngunit ang kanyang pananalo ay panandalian lamang. Ang realidad ng kanyang sitwasyon ay muling humampas sa kanya nang marinig niya ang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan sa labas. Hindi nagtagal, ang pintuan ng kanyang paupahan ay marahas na binuksan ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng Villarosa Security. Miss Mendoza, kailangan niyo nang lumabas. Ang gusaling ito ay gigibain na ayon sa utos ng pamunuan. Wika ng isang lalaki. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa habang sinisimulang ilabas ang mga gamit ni Lilith. Wala kayong karapatan. Wala pa akong abiso. Ang sigaw ni Lilith habang pilit na hinahawakan ang kanyang mga gamit. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila walang saysay. Nakita niya kung paano itinapon ang kanyang lumang kalan, ang kanyang mga damit na nakalagay sa plastik, at ang kakarampot niyang mga libro sa gitna ng basang kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang dumaan. Ang sasakyan ni Noah. Huminto ito sa tapat ng paupahan. Bumaba ang bintana at doon ay nakita ni Lilith ang mukha ni Noah. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bahid ng emosyon. Tila ba ang babaeng nakikipaglaban para sa kanyang dignidad ay isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. Noah! Noah! Tingnan mo ito! Niloloko ka nila! Ang sigaw ni Lilith habang itinataas ang huwad na dokumento. Ngunit tanging ang pagtaas ng bintana ng sasakyan ang naging sagot ni Noah. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Nag-iiwan ng talsik ng maruming tubig sa paanan ni Lilith. Naiwan si Lilith sa ilalim ng ulan. Yakap-yakap ang maliit at lumang relos ng kanyang ama. Ang tanging bagay na naisalba niya
mula sa pagkawasak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at ang bawat hikbi niya ay nilalamon ng ingay ng lungsod. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama ang bagong Noah ay tila mga pira-pirasong salamin na ngayon ay bumaon sa kanyang puso. Akala mo ba ay natalo mo na ako, Doña Maria? Bulong ni Lilith habang tinititigan ang dambuhalang gusali ng Villarosa Towers sa malayo. Ngayon, wala na akong kahit ano. Wala nang matitirahan, wala nang dangal, at wala nang pag-ibig. Wala na akong dahilan para matakot pa sa inyo. Isang matinding determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Lilith. Dahan-dahan niyang itinago ang huwad na dokumento sa loob ng kanyang jacket. Alam niyang sa mga oras na ito, muling nagbabalik ang halimaw sa katauhan ni Noah sa ilalim ng manipulasyon ng kanyang ina. Ngunit ang hindi nila alam, ang sugatang leon ay mas mapanganib kaysa sa anumang sandata. Naglakad si Lilith palayo sa gumuguhong paupahan, hindi alintana ang ginaw at gutom. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panata. Isang panata na hindi matatapos ang kwentong ito hanggat hindi siya ang huling nakatayo. Habang naglalakad, isang lumang telepono sa kanto ang kanyang nilapitan. Dininial niya ang isang numerong matagal na niyang itinatago. Ang numero ng kaisa-isang karibal ng mga Villarosa sa negosyo. Ang lalaking matagal nang naghihintay ng butas para pabagsakin ang imperyo ni Doña Maria. Hello? Ako si Lilith Mendoza. Wika niya, ang boses ay matatag at puno ng lason. May hawak akong ebidensya na magpapabagsak sa mga Villarosa. Interesado ka ba? Sa kabilang panig ng linya, ang sagot ay isang maikling pagsang-ayon na naging hudyat ng simula ng isang madugong labanan. Ngunit sa huling sandali, bago niya ibaba ang telepono, nakita ni Lilith ang isang pamilyar na bulto sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakatayo sa anino, pinapanood ang bawat kilos niya. Hindi ito bodyguard ng mga Villarosa. Ito ay ang lalaking matagal na niyang inaakalang namatay na. Tay, ang pabulong na tanong ni Lilith na tila isang hangin na nawala sa gitna ng unos. Amanda. Tay? Ang tawag na yon ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng malakas na hangin. Mabilis na naglaho sa gitna ng ingay ng ulan at ng nagbabadyang gabi. Pilit na itinuon ni Lilith ang kanyang paningin sa bulto ng lalaking nakatayo sa kabilang kalsada. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang marahas na hampas sa kanyang mga tadyang. Ang lalaking iyon, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang bahagyang pagkakayuko ng mga balikat, at ang kupas na jacket na kulay asul, lahat ng iyon ay replika ng kanyang amang si Cardo Mendoza. Ngunit imposible. Nakikita niya ang kabaong. Naramdaman niya ang lamig ng lupa nang ilibing ang kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Tay, maghintay kayo! Ang sigaw ni Lilith habang pilit na humahakbang pasulong. Hindi alintana ang mga sasakyang mabilis na nagdadaan at ang talsik ng maruming tubig sa kanyang binti. Ngunit bago pa man siya makatawid, ang lalaki ay dahan-dahang tumalikod at naglaho sa madilim na eskinita sa gilid ng isang malaking warehouse. Parang isang bula na naglaho, tanging ang anino ng ulan ang naiwan sa lugar kung saan ito nakatayo. Napahinto si Lilith sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginaw, habang ang bawat busina ng sasakyan ay tila isang panunuya sa kanyang tila nababaliw na isipan. Hindi maaari. Guni-guni ko lang yon. Gutom lang ito at pagod. Bulong ni Lilith sa sarili, habang pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Ngunit ang kislap ng mga mata ng lalaking yon, bago ito tumalikod, isang tingin na puno ng lungkot at pagsisisi ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng pinakamataas na palapag ng Villarosa Towers, nakatayo si Noah sa harap ng malawak na salamin. Ang lungsod ay tila isang dagat ng mga ilaw sa ilalim niya, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang kaharian.
Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang malamig na yelo ay tumatama sa gilid ng baso. Ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Tiningnan niya ang bahagyang magaspang na balat sa kanyang mga daliri, ang mga sugat na natamo niya noong inayos niya ang gripo ni Lilith. Isang mahapding alaala ang gumuhit sa kanyang mukha. Bakit sa kabila ng lahat ng sinabi ng kanyang ina, sa kabila ng mga dokumentong nagpapatunay na ang ama ni Lilith ay isang kriminal, ang tanging hinahanap ng kanyang katawan ay ang maliit at masikip na paupahan? Sir, narito na po ang mga papeles para sa merger sa susunod na buwan. Ang boses ng kanyang bagong secretary ay formal at walang emosyon. Malayo sa malambing at kung minsan ay mapang-asar na boses ni Lilith. Iwan mo na lang dyan. Maikling tugon ni Noah, hindi man lang lumingon. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang hikbi ni Lilith nang iwan niya ito sa ilalim ng ulan. May isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na bumalik, nayakapin ang babae. Ngunit ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga tanikalang humihila sa kanya pabalik sa katotohanang siya ay isang Villarosa. Kinabukasan, sa isang liblib at mamahaling restaurant, nakipagkita si Lilith kay Mr. Alfonso Valderrama, ang kaisa-isang lalaking may sapat na yaman at galit para tapatan ang mga Villarosa. Si Alfonso ay isang matandang may katusuhan sa mga mata. Bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng panganib. Miss Mendoza, balita ko ay pinalayas ka na sa iyong tinitirhan. Napakalupit talaga ni Maria. Wika ni Alfonso habang marahang iniikot ang wine glass. Ang bawat salita niya ay tila isang pain na pilit na inilalapit sa biktima. Ipakita mo sa akin ang sinasabi mong ebidensya. Dahan-dahang inilabas ni Lilith ang huwad na dokumento. Inilatag niya ito sa mesa. Ang puting papel ay tila nagliliwanag sa gitna ng madilim na atmosfera ng restaurant. Ang pirma ni Don Roberto ay may petsang Disyembre, pero namatay siya noong Nobyembre. Ginamit ito ng mga Villarosa para nakawin ang mga shares na pagmamay-ari ng tatay ko sa kumpanya. Paliwanag ni Lilith. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pait. Tiningnan ni Alfonso ang dokumento gamit ang kanyang magnifying glass. Isang dahan-dahang pagtango ang ginawa niya. You have a lethal weapon here, Hiha. This is not just fraud. This is a criminal case that can strip Doña Maria of everything she owns. But tell me, ano ang kapalit? Gusto kong makitang bumagsak ang Villarosa Towers. Gusto kong makitang mawala ang lahat sa kanila, gaya ng ginawa nila sa pamilya ko. Ang sagot ni Lilith ay mabilis at walang pag-aalinlangan. And Noah? Tanong ni Alfonso. Ang mga mata ay nakapako sa reaksyon ni Lilith. Handa ka bang makita siyang nasasaktan kasama ng kanyang ina? Natigilan si Lilith. Ang imahe ni Noah na nagluluto, ang Noah na nag-aalaga sa kanya, ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang determinasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na bulto ang pumasok sa restaurant. Si Noah. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang magandang babae na nakasuot ng pang-elitistang damit at ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang pagtatama ng paningin ni Noah at Lilith ay tila isang kidlat na yumanig sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa puso ni Lilith ay tuluyan ng naputol. Ang sakit na makitang mabilis siyang napalitan ay mas matindi pa sa anumang blackmail. Tutulungan kita, Mr. Valderrama, wika ni Lilith habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Noah. Gawin natin ang lahat para mabulok sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ngunit habang naglalakad si Lilith palabas ng restaurant, isang bata ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na papel. Ang sulat sa loob ay pamilyar. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Lilith, anak, huwag kang magtiwala kay Alfonso. Ang apoy na hawak mo ay susunog din sa iyo.
Magkita tayo sa lumang pantalan sa 12:00 ng gabi. Ang papel ay amoy langis ng makina. Ang amoy na tanging sang kanyang ama lamang ang meron. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa balat ni Lilith ay tila mga butil ng yelo na nagpapaalala sa kanya na ang mundong ito ay walang balak maging mainit para sa kanya. Hawak niya ang maliit na papel, ang sulat na tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ang amoy ng langis ng makina at luma na papel ay humahalo sa alat ng dagat habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa lumang pantalan. Walang ingay ng mga sasakyan dito, tanging ang malalim at marahas na paghampas ng mga alon sa naglalakihang haligi ng pantalan ang nagbibigay ng tunog sa katahimikan ng hating gabi. Ang bawat hakbang ni Lilith sa basang kahoy ay may kasamang pag-aalinlangan. Patay na si tatay, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng ginaw. Nakita ko ang kabaong. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang bangkay. Ngunit ang kislap ng mga mata ng lalaki sa restaurant at ang pamilyar na sulat kamay sa kanyang hawak ay tila mga mitya ng isang pag-asang hindi niya kayang patayin. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Villarosa, nakaupo si Noah sa harap ng kanyang bintana. Hindi siya makatulog. Sa tabi niya ay ang isang baso ng alak na hindi na niya ginalaw. Ang imahe ni Lilith na kasama si Alfonso Valderrama ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Bakit, Lilith? Mahinang tanong ni Noah sa hangin. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na dati ay humahawak sa mga kagamitan sa maliit na paupahan. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay nagsisimula ng maghilom, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila lalong lumalalim. Alam niyang ang pakikipag-alyansa ni Lilith kay Alfonso ay nangangahulugan ng digmaan, isang digmaang maaaring magpabagsak sa kanyang pamilya. Gusto niyang magalit, gusto niyang kamuhian ng babae, ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang tanging naaalala niya ay ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya noong wala siyang kahit na ano. Nabalik ang diwa ni Lilith nang makita niya ang isang anino sa dulo ng pantalan. Isang lalaking nakatayo, malapit sa isang lumang poste. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng dilim. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa kanyang kupas na asul na jacket. Anak. Ang boses na yon ay mahina, paos at puno ng bigat ng 10 taon na pangungulila. Napahinto si Lilith. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Dahan-dahang humarap ang lalaki at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang bumbilya, bumungad ang mukha ni Cardo Mendoza. Mas matanda ito, mas maraming kulubot ang balat, at ang mga mata ay tila 2 balon ng pighati. Tay! Ang sigaw ni Lilith ay nauwi sa isang hikbi. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mabilis na gasgas. Sa kahoy ng pantalan, niyakap niya ang matanda ng mahigpit. Tila natatakot na baka maglaho ito kapag bumitaw siya. Ang init ng katawan ng kanyang ama ay patunay na hindi ito isang panaginip. Buhay ang kanyang ama. Patawarin mo ako, Lilith. Patawarin mo ako, anak. Ang yak ni Cardo ay tila isang daluyong na sumasabay sa ingay ng dagat. Kinailangan kong itago ang aking sarili. Ang mga Villarosa, akala nila ay patay na ako sa loob ng kulungan. Ngunit may isang taong tumulong sa akin para makatakas at magtago. Sino, tay? Sino ang tumulong sa inyo? Tanong ni Lilith habang pinupunasan ng mga luha sa mukha ng ama. Si Alfonso Valderrama. Ang sagot ni Cardo na tila isang kidlat na yumanig sa buong pagkatao ni Lilith. Ngunit huwag kang magkakamaling magtiwala sa kanya, Lilith. Hindi niya ako tinulungan dahil sa kabutihan ng loob. Tinulungan niya ako dahil ako ang kanyang huling alas laban kay Maria. 10 taon niya akong binihag sa isang liblib na probinsya, naghihintay ng tamang pagkakataon para gamitin ako laban sa mga Villarosa.
Nanlalamig ang buong katawan ni Lilith. Ang lalaking akala niya ay kanyang kakampi, ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan, ay siya rin palang kumuha sa kanyang ama. Ginamit niya tayo, Tay. Bulong ni Lilith. Ang kanyang galit ay muling nagliliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang para sa mga Villarosa, kundi pati na rin sa taong akala niya ay kanyang kaligtasan. Kailangang makaalis na tayo dito, anak. Alam ni Alfonso na nagkita tayo. Gagamitin niya tayo para pilitin si Maria na isuko ang lahat. Babala ni Cardo habang hinahawakan ang kamay ni Lilith. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, ang paligid ay biglang napuno ng liwanag mula sa mga headlight ng ilang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na humihinto sa graba at ang marahas na pagbukas ng mga pinto ay naging hudyat na huli na ang lahat. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba si Alfonso Valderrama, may hawak na isang itim na tungkod at isang nangiting tila sa isang demonyo. Napakagandang reunion, hindi ba? Ang boses ni Alfonso ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. Salamat, Lilith. Kung hindi dahil sa'yo, hindi lalabas sa pinagtataguan ang matandang ito. Ngayon, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para tuluyan ng burahin ang pangalang Villarosa sa mapa. Ngunit hindi lang si Alfonso ang naroon. Mula sa dilim, lumitaw ang isa pang bulto, si Noah. Nakatayo siya sa likod ng mga tauhan ni Alfonso. Ang kanyang muka ay puno ng pait at gulat nang makita ang ama ni Lilith na buhay. Noah! Ang tawag ni Lilith ay tila isang pagsamo. Tumingin si Noah kay Lilith. Pagkatapos ay sa dokumentong hawak ni Alfonso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Noah na ang lahat, ang kanyang ina, si Alfonso, at pati na ang babaeng mahal niya, ay bahagi ng isang malaking laro kung saan siya ang tanging walang alam. Tama na ito. Ang boses ni Noah ay malamig, puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa ingay ng dagat. Humakbang siya pasulong sa pagitan ni Alfonso at ni Lilith. Alfonso, pakawalan mo sila. Sa akin ka may kailangan, hindi sa kanila. Noah, huwag! Ang sigaw ni Doña Maria na bigla ring sumulpot mula sa isa pang sasakyan. Huwag kang makialam dito, ang matandang yan ang sisira sa atin. Sa gitna ng pantalan, sa ilalim ng ulan at nang nagbabadyang unos, ang tatlong pamilya ay nagkaharap-harap. Ang mga lihim ng nakaraan ay tila mga alon na handang lumamon sa kanilang lahat. Isang maling galaw, at ang lahat ay maglalaho sa ilalim ng madilim na tubig. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang malupit na biro na humahalo sa hagupit ng hangin at alat ng dagat. Ang dating mapayapang pantalan ay naging isang entablado ng paniningil kung saan ang bawat tauhan ay may dalang sariling sugat at lihim. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga multong sumasayaw sa basang sahig ng pantalan. Huwag kang lumapit, Noah! Ang sigaw ni Doña Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang kanyang mamahaling balabal ay basang-basa na, dikit sa kanyang katawan na tila isang bilanggo. Ang lalaking iyan, si Alfonso, hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. He's a madman. Mas baliw ang taong nagnanakaw ng buhay ng iba para lamang sa isang kumpanya, Maria. Ang sagot ni Alfonso habang marahang itinatuktok ang kanyang tungkod sa kahoy. Ang bawat pagtama ng dulo ng tungkod sa basang tabla ay tila isang ritmong nagbibigay ng babala. 10 taon kong itinago si Cardo. 10 taon kong hinintay na lumaki ang galit ni Lilith. At ngayon, ang lahat ng paghihirap ko ay magbubunga na. Humakbang si Noah nang mas malapit kay Lilith. Nararamdaman ni Lilith ang init na nagmumula sa katawan ni Noah. Isang pamilyar na pakiramdam na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay puno ng pait. Tumingin si Noah kay Lilith. Isang tingin na humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya.
Mula sa pagiging aroganteng CEO hanggang sa pag-iwan sa kanya sa ilalim ng ulan. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Alfonso. Ang boses ni Noah ay malamig at matatag. Tila isang bakal na hindi kayang baluktutin. Pakawalan mo si Lilith at ang kanyang ama. Kunin mo na ang lahat. Ang shares ko, ang posisyon ko, ang pangalan ko. I don't care about the Villarosa legacy anymore. Just let them go. Noah, no! You can't do that! Ang hysterical na sigaw ni Doña Maria. Ipinaglaban ko ang lahat ng ito para sa'yo. Para sa akin o para sa iyong pride, ma? Lumingon si Noah sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. You destroyed a family. You made me a monster. At ngayon, kahit ang babaeng pinakamahal ko ay hindi ko na matingnan sa mata dahil sa mga kasalanan mo. Naramdaman ni Lilith ang pagkirot ng kanyang puso. Ang salitang pinakamahal ko ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng paghihiganti, narinig niya ang katotohanang matagal na niyang pilit na ibinabaon. Napakasenti, nakakasuka. Ang tawa ni Alfonso ay tuyot at walang buhay. Pero hindi sapat ang shares mo, Noah. Gusto ko ang kabuuang pagbagsak ni Maria. Gusto kong makita siyang nakaposas habang pinapanood ang pagsabog ng kumpanyang itinayo niya sa kasinungalingan. Dahan-dahang itinaas ni Alfonso ang kanyang kamay, isang hudyat sa kanyang mga tauhan. Ang tunog ng pag-angat ng mga bakal na dulo ng baril ay tila isang babala ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Napakapit si Cardo sa braso ni Lilith. Ang kanyang matandang katawan ay nanginginig sa pagod at takot. Lilith, tumakbo ka na. Iwan mo na ako dito. Ang pabulong na pagsamo ng kanyang ama. Hindi kita iiwan, Tay. Hindi na muli. Sagot ni Lilith habang mas hihigpitan ang hawak sa kamay ng ama. Tumingin siya kay Noah at sa isang sandali, nagkaunawaan ang kanilang mga mata. Isang plano na walang salita. Isang huling sakripisyo. Alfonso! Ang sigaw ni Lilith habang inilalabas ang huwad na dokumento mula sa kanyang jacket. Nasa akin ang kailangan mo, pero bago ko ibigay ito, kailangang malaman ni Noah ang huling lihim na itinago ng ina niya. Doña Maria, sabihin mo sa anak mo kung sino ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng Villarosa Shipping. Nanlaki ang mga mata ni Doña Maria. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, mas maputi pa sa mga alon na humahampas sa pantalan. Lilith, tumahimik ka. Bakit, ma? Ano ang totoo? Tanong ni Noah. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Ang lupang yon ay hindi binili ng mga Villarosa. Wika ni Lilith, ang bawat salita ay tila isang hatol. Iyon ay minana ni tatay mula sa lolo ko. At para makuha yon, pinilit ni Doña Maria si tatay na pumirma sa isang donasyon habang siya ay nasa ilalim ng banta ng baril. Doña Maria didn't just blackmail my father, she stole our birthright. Sa tindi ng galit, hindi na nakapagpigil si Alfonso. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, ngayon din. Sa isang mabilis na pagkilos, sumugod ang isa sa mga tauhan ni Alfonso para agawin ang dokumento. Ngunit mabilis na humarang si Noah. Ang tunog ng marahas na pagkakabunggo ng mga katawan at ang pag-igtad ng kahoy sa pantalan ay naging hudyat ng simula ng gulo. Sa gitna ng pakikipagbuno, isang malakas na tulak ang nagpadala kay No. Sa gilid ng pantalan, malapit sa madilim at malalim na tubig. Noah! Ang sigaw ni Lilith ay pumutok sa gitna ng unos. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa baril, kundi mula sa pagkaputol ng isang lumang kable ng kuryente na tinamaan ng kidlat. Ang mga spark ng kuryente ay tila mga maliliit na bituin na naglalaglagan sa basang sahig. Lumilikha ng isang mapanganib na liwanag. Sa gitna ng usok at gulo, nakita ni Lilith si Noah na nakabitin sa dulo ng pantalan. Ang isang kamay ay nakakapit sa madulas na kahoy habang ang kabilang kamay ay pilit na inaabot ang kamay ni Alfonso na sinusubukan siyang iligtas
para sa kanyang mga shares o baka para ituloy ang kanyang pagpapahirap. Lilith, isalba mo ang tatay mo. Alis na! Ang sigaw ni Noah. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lilith nang may huling pamamaalam. Nakatayo si Lilith sa pagitan ng kanyang ama na nangangailangan ng tulong at ng lalaking mahal niya na malapit ng lamunin ng dagat. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang dokumento sa kanyang kamay ay nalaglag at tinangay ng hangin patungo sa tubig kasama ang lahat ng pangarap ng paghihiganti. Noah! Muling isinigaw ni Lilith habang ang ulan ay lalong lumakas, tila sinusubukang itago ang trahedyang nagaganap. Bitawan mo na ako, Lilith. Isalba mo ang sarili mo at ang tatay mo. I am not worth your life. Ang boses ni Noah ay halos bulong na lamang, nilalamon ng ingay ng ulan at ng marahas na paghampas ng alon sa mga haligi ng pantalan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumudulas sa basang kahoy. Bawat segundo ay tila isang pulgada ng buhay na nawawala. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lilith ng may kapayapaan. Isang kapayapaang ngayon lamang nakita ni Lilith sa lalaking ito. Hindi! Huwag kang magsalita ng ganyan! Ang sigaw ni Lilith ay may halong pait at desperasyon. Nakadapa siya sa magaspang at basang tabla. Ang kanyang mga braso ay nakaunat ng husto. Pilit na hinahawakan ng pulso ni Noah. Ang hapdi ng pagkakasabit ng kanyang damit sa isang pako ay hindi niya alintana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bigat ng lalaking mahal niya. Ang bigat na tila humihila rin sa kanya patungo sa kailaliman. Sa likuran nila, si Cardo Mendoza ay pilit na bumabangon sa kabila ng kanyang panghihina. Nakita niya ang anak na nakikipaglaban para sa buhay ng anak ng kanyang kaaway. Isang matinding tunggalian ang nagaganap sa kalooban ng matanda. Ang puot ng 10 taon laban sa likas na kabutihan ng isang ama. Sa huli, dahan-dahang gumapang si Cardo patungo sa dulo ng pantalan. Gamit ang kanyang mga nangangatal na kamay, hinawakan niya ang baywang ni Lilith para magsilbing angkla. Tay! Ang pabulong na pasalamat ni Lilith ay hinalikan ng ulan. Samantala, si Alfonso Valderrama ay nakatayo sa hindi kalayuan, tinititigan ang dokumentong tinatangay na ng agos sa madilim na tubig. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang lahat ng kanyang plano ay tila lumulubog kasabay ng pirasong papel na yon. Mga hangal, mas pinili niyo ang buhay kaysa sa kapangyarihan. Sigaw niya habang itinataas ang kanyang tungkod, handang ihampas ito sa sino mang humarang sa kanyang daraanan. Ngunit bago pa makahakbang si Alfonso, ang paligid ay nabalot ng asul at pulang liwanag. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay dahan-dahang lumalapit, tila mga tinig ng katarungang matagal nang naantala. Ang mga anino ng mga pulis na tumatakbo patungo sa pantalan ay naging hudyat ng katapusan para sa mga aninong naghahari sa kadiliman. Huli na ang lahat, Alfonso. Ang boses ni Doña Maria ay tila galing sa isang bangkay. Wala ng buhay at puno ng pagkatalo. Nakaluhod siya sa basang sahig. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyan ng nadurog. Talo na tayo. Sa isang huling pagsisikap, nagtagumpay sina Lilith at Cardo na maihila si Noah pabalik sa ibabaw ng pantalan. Bumagsak si Noah sa tabi ni Lilith, kapwa sila humihingal. Ang kanilang mga dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang lamig ng ulan ay hindi na nararamdaman ni Lilith dahil sa init ng hininga ni Noah na dumadampi sa kanyang pisngi. Dahan-dahang iminulat ni Noah ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lilith, pagkatapos ay kay Cardo Mendoza. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ni Noah sa matanda. Isang pagkilala sa taong biktima ng kanyang pamilya, ngunit naging tagapagligtas niya. Salamat, Cardo. Ang mahinang wika ni Noah ay tila isang simula ng paghilom. Niyakap ni Lilith si Noah ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa balikat ng lalaki.
Ang mga luha niya ay hindi na mapigilan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat na sa gitna ng nahanap nila ang isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang papalapit ang mga pulis para pusasan si Alfonso at ang kanyang mga tauhan, isang mabilis at marahas na pagkilos ang ginawa ni Doña Maria. Tumayo siya at tumakbo patungo sa gilid ng pantalan kung saan nakatayo ang isang malaking generator na nabalot ng mga nasirang kable ng kuryente. Kung mawawala ang lahat sa akin, walang matitira sa inyo. Ang hysterical na tawa ni Doña Maria ay umalingaw-ngaw, isang tunog na mas nakakakilabot kaysa sa kulog. Hinawakan niya ang isa sa mga kable na may dumadaloy pang kuryente. Ang layunin ay lumikha ng isang malaking pagsabog na tatapos sa lahat ng naroon. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ng kanyang ina, hindi niya kayang panoorin itong mamatay sa harap niya. "Ma! Huwag!" Ang sigaw ni Noah habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga binti. Ngunit bago pa man madampi ni Doña Maria ang kable, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na nagmula sa likuran ng mga pulis, isang taong matagal na ring itinatago ang sarili sa mga anino ng nakaraan. "Maria, itigil mo na yan. Tapos na ang panahon ng panlilinlang." Lahat ay napalingon. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis, nakatayo ang isang lalaking may katandaan na rin, ngunit may tindig na puno ng dignidad. Ang lalaking akala ng lahat ay matagal nang pumanaw bago pa ang lahat ng trahedyang ito. Si Don Roberto Villarosa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga saksi sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon ay muling nabuhay sa gitna ng malamig at madilim na pantalan. Ang anyo ni Don Roberto Villarosa ay hindi isang multo, kundi isang lalaking pasan ang bigat ng 1,000 lihim. Ang kanyang muka ay nababakas ang pagod ng maraming taon ng pagtatago. Napabitaw si Doña Maria sa kuryenteng kable na hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang gilid, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa lalaking akala niya ay abo na sa loob ng isang mamahaling urn sa kanilang mansyon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nadudurog. Ang kapangyarihang maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon ay naglaho sa isang iglap ng pagkikita. "Roberto?" Ang boses ni Maria ay isang pabulong na puno ng kilabot. Tila ba natatakot siyang ang pangalang iyon ay maglaho kapag binigkas niya ng malakas. Paano? Paano ito nangyari? "I saw you die. I saw the documents." Ang mga dokumentong ikaw mismo ang nag-utos na pekein, Maria? Ang boses ni Don Roberto ay malalim at puno ng pait. Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa basang kahoy ay tila isang hatol ng katarungan. "Kinailangan kong itago ang aking sarili dahil alam kong wala kang ititira sa akin, pati na ang aking buhay. Ginamit ko ang tulong ni Cardo noon para makatakas ang taong pinakulong mo at siniraan ng dangal dahil lamang sa iyong kasakiman." Lumingon si Noah sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkalito, at ang lahat ng pighati na naramdaman niya simula nang magising siya mula sa aksidente ay biglang nagkaroon ng paliwanag. Tumingin siya kay Lilith na hanggang ngayon ay nakahawak pa rin sa braso ng kanyang ama na si Cardo. Ang dalawang pamilyang winasak ng ambisyon ng isang babae ay ngayon ay nagkaharap sa gitna ng unos. "Ma, is it true?" Mahinang tanong ni Noah. Ang boses niya ay basag. Lahat ba ng ito? Lahat ng sinabi ni Lilith tungkol sa lupain, tungkol sa pagnanakaw ng shares, totoo ba? Hindi makapagsalita si Doña Maria. Yumuko siya. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyan ng nilamon ng kahihiyan.
Ang pagdating ng mga pulis sa kanyang likuran upang ilagay ang mga posas sa kanyang nanginginig na mga kamay ay naging hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Noah. Isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng pagdakip kay Maria at Alfonso, ang katahimikan ay muling bumalik sa pantalan, maliban sa mahina at tila nagpapaalam na ulan. Dahan-dahang lumapit si Don Roberto kay Cardo Mendoza. Ang dalawang matanda ay nagkatitigan ng matagal. Isang pagtingin na naglalaman ng 10 taon ng sakripisyo at lihim na pagkakaibigan. "Patawad, Cardo," wika ni Don Roberto habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. "Patawad dahil hinayaan kong pasanin mo ang krus na dapat ay sa akin. Pero ngayon, malinis na ang pangalan mo. Ang lahat ng pag-aari nyo ay ibabalik ko ng may interes." "Hindi pera ang kailangan ko, Roberto," mahinang sagot ni Cardo habang nakatingin kay Lilith. "Ang kailangan ko ay makitang masaya ang anak ko." Lumapit si Noah kay Lilith. Ang distansya sa pagitan nila, na dati ay puno ng kasinungalingan at puot, ay tila biglang naglaho. Hinawakan ni Noah ang mga kamay ni Lilith, ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong wala siyang maalala, ang mga kamay na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan sa gilid ng pantalan. "Lilith, I don't know if I can ever ask for your forgiveness," bulong ni Noah, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. "I am a Villarosa, the son of the woman who destroyed your life. But if you will let me, I want to spend the rest of my life making it up to you. Hindi bilang CEO, kundi bilang ang lalaking inayos ang gripo mo sa maliit na paupahan." Naramdaman ni Lilith ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Ang galit na matagal niyang inalagaan ay tila isang yelo na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katapatan ni Noah. Tumingin siya sa kanyang ama na dahan-dahang tumango sa kanya at pagkatapos ay muling tumingin kay Noah. "Noah, ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan," sagot ni Lilith. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ang tanging nagbigay sa akin ng liwanag ay ang mga sandaling magkasama tayo sa hirap. Siguro ay panahon na para tayo naman ang bumuo ng sarili nating kwento." Sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw na dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap, ang dalawang pamilya ay dahan-dahang lumakad palayo sa pantalan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, ang mga ito ay nagsisimula ng maghilom. Ang bawat hakbang nila sa basang aspalto ay tila isang panata ng isang bagong simula. Isang simula kung saan ang pag-ibig ay hindi na nakabase sa kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga ay tila isang banayad na haplos sa balat. Isang malayo at masayang alaala mula sa malupit na ulan ng nakaraang gabi. Sa maliit na veranda ng isang payak, ngunit magandang bahay sa labas ng lungsod, nakatayo si Lilith habang hawak ang isang basong mainit na kape. Ang amoy ng barako ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga, isang halimuyak ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Sa ibaba, sa malawak na bakuran, nakita niya si Noah. Wala na ang mamahaling itim na suit at ang aroganteng tindig na tila pag-aari nito ang buong mundo. Ngayon, nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting t-shirt at maong, habang dahan-dahang tinatabas ang mga damo sa paligid ng mga tanim na rosas ni Cardo Mendoza. Ang bawat kilos ni Noah ay may kasamang pag-iingat, tila ba natatakot siyang saktan ang mga talulot na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng liwanag. "Noah, tama na yan. Baka mapagod ka na naman." Ang biro ni Lilith. Ang kanyang tinig ay may halong lambing na hindi na kailangang itago sa likod ng anumang kasinungalingan. Tumingala si Noah at ngumiti.
Isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng kawalan, ngunit ngayon ay nagliliwanag sa pag-asa. Saglit na lang ito, mahal. Gusto ko lang siguraduhin na maganda ang pagdating ni Tatay Cardo mamaya mula sa palengke. Dahan-dahang bumaba si Lilith at lumapit sa lalaki. Naramdaman niya ang magaspang na damo sa kanyang mga paa, isang pakiramdam ng pagiging totoo at malaya. Nang makalapit siya, kinuha ni Noah ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pangakong hindi na kailanman muling lalamigin sa gitna ng unos. Alam mo, minsan iniisip ko kung panaginip lang ang lahat ng ito. Mahinang wika ni Noah habang tinititigan ang kanilang mga magkahawak na kamay. Mula sa aksidente, sa maliit na paupahan, hanggang sa gabing iyon sa pantalan. Pakiramdam ko, kailangan kong mawala ang lahat para lang mahanap ang tunay na mahalaga. Nawala ang lahat, pero nahanap mo ang sarili mo, Noah. Sagot ni Lilith, habang inilalagay ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang ritmo ng paghinga ni Noah ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa bawat natitirang takot sa kanyang puso. At nahanap mo ako, kahit sa gitna ng galit ko. Hindi, Lilith. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi lang mula sa dagat, kundi mula sa dilim ng sarili kong pamilya. Bulong ni Noah. Inabot niya ang bulsa ng kanyang suot at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ito ginto. Hindi ito puno ng mamahaling bato, gaya ng inaasahan mula sa isang Villarosa. Ito ay isang simpleng singsing na gawa sa pilak, na may nakaukit na maliit na simbolo ng isang angkla. Lilith Mendoza, hindi ko maibibigay sa iyo ang mundo dahil alam kong kaya mo itong abutin ng mag-isa. Pero maipapangako ko na sa bawat hakbang mo, sa hirap man o sa ginhawa, ako ang magiging angkla mo na hindi ka hahayaang tangayin ng kahit anong agos. Ang tinig ni Noah ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Will you build a real home with me? Isang tahanan na walang lihim, kundi puno lang ng katotohanan at pag-ibig. Ang mga luha ni Lilith ay dahan-dahang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay mga perlas ng kaligayahan. Isang dahan-dahang pagtango ang kanyang ibinigay bago niya isinuksok ang kanyang mukha sa leeg ni Noah. Ang higpit ng kanilang yakap ay tila isang pagbubuklod ng dalawang kaluluwang nagmula sa magkaibang mundo, ngunit pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng sakit. Sa malayo, nakita nilang dumarating ang sasakyan ni Don Roberto at Cardo. Ang dalawang matanda ay magkasamang bumaba, nagtatawanan habang may dalang mga supot ng prutas at gulay. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang mga peklat ay hindi na mabubura, ngunit ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanilang katatagan. Handa ka na ba para sa panibagong simula? Tanong ni Noah habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Lilith. Hanggat kasama kita, Noah, handa akong harapin ang anumang bukas, sagot ni Lilith. Tumingin silang dalawa sa abot-tanaw. Ang langit ay malinis, ang hangin ay banayad, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Isang kapayapaang nahanap nila sa pagitan ng pagpapatawad at pagtanggap. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Tila isang hamon para sa kanilang kinabukasan. Magagawa kaya nilang panatilihin ang apoy ng pag-ibig na ito kapag ang mga anino ng nakaraan ay muling nagparamdam? O ang kanilang bagong simula ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok sa katapatan? Lumipas ang mga taon na tila ba isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at liwanag. Sa isang maliit na bukid sa paanan ng bundok, kung saan ang hangin ay palaging amoy damo at sariwang lupa. Isang bagong buhay ang naitayo mula sa mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Ang ingay ng lungsod at ang madidilim na hallway ng Villarosa Towers ay tila mga anino na lamang na pinalis ng sikat ng umaga. Nakatayo si Lilith sa pintuan ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng kanyang mag-ama sa ilalim ng malaking puno ng nara.
Si Noah ay dahan-dahang itinutulak ang isang maliit na duyan kung saan naroon ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Esperanza. Ang bawat mahinang pag-indayog ng duyan ay may kasamang tawa ng bata, isang tunog na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng shares sa kumpanya. Tumingin si Noah kay Lilith at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng katahimikan na tanging ang isang taong nakagawa ng matinding pagkakamali at nakatagpo ng kapatawaran ang makakaramdam. Sa loob ng mansion na dati ay puno ng kasakiman, ngayon ay si Don Roberto na ang nagpapatakbo, ngunit sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay hindi na nakatayo sa luha ng iba. Ang bawat sentimo na kinikita ay ginagamit upang ibalik ang dangal ng mga pamilyang nasaktan ni Doña Maria at Alfonso. Ang matandang Cardo Mendoza ay nanatiling nasa tabi ni Don Roberto, hindi bilang isang driver, kundi bilang isang matalik na kaibigan at tagapayo. Sila ay naging simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba ng katayuan sa buhay. Minsan sa isang buwan, binibisita ni Noah ang kanyang ina sa loob ng kulungan. Ang dating reyna ng mga Villarosa ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Sa huling pagkakataon na nag-usap sila, wala ng sigawan, wala ng sumbatan. Tanging ang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan kung saan tinanggap ni Noah ang kanyang tungkulin bilang anak. Ngunit hindi na kailanman papayag na maging alipin ng ambisyon ng kanyang ina. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Mahal, handa na ang pananghalian. Ang tawag ni Lilith, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na himig na nagpapabalik kay Noah sa realidad. Lumapit si Noah, dala ang kanilang anak, at hinalikan si Lilith sa noo. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila isang panangga sa anumang lamig na maaaring dalhin ng bukas. Sa hapagkainan, habang kasama nila ang 2 matanda, naramdaman ni Lilith ang ganap na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanilang mga puso. Natutunan ni Lilith na ang tunay na paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya at marangal sa kabila ng lahat ng sakit. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan ay naging pinakamatatag na katotohanan sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng luha na ibinuhos nila noon ay naging dilig para sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang mag-asawa sa tabing dagat malapit sa kanilang tahanan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa, tila mga bulong ng dagat na nagsasabing ang lahat ay nasa ayos na. Ang bawat hakbang nila sa basang buhangin ay nag-iiwan ng marka. Isang marka na hindi mabubura ng anumang agos dahil ito ay nakaukit sa pundasyon ng pagmamahalan at pagtanggap. Ang kwento ni Noah at Lilith ay hindi nagtapos sa yaman, kundi sa isang payak na pamumuhay na puno ng kahulugan. Natagpuan nila ang yaman sa bawat ngiti ng kanilang anak, sa bawat kwento ng kanilang mga ama, at sa bawat gabing natutulog silang magkayakap ng walang takot sa bukas. Sa huli, ang saksi sa bawat patak ng kanilang luha ay ang kanila ring naging saksi sa kanilang walang hanggang kaligayahan.